Good morning mga beshi. So yan, nag-attend ako ng soap making workshop. Siyempre, unang-una gusto ko munang magpasalamat sa nag-sponsor sa pag-attend ko sa soap making workshop. Walang iba kundi me, myself, and I. Nung makita ko ang kanilang ads, akala ko boring na naman na workshop kasi mahilig ako mag-attend ng workshop. Alam mo na, may kasabihan tayo, do not stop learning. Kahit tumatanda tayo, kailangan tayo ay natututo pa rin kahit tayo ay may mga edad na, di ba? Di ba guys? Sabi ko, baka antukin na naman ako. Pero, isang maling-maling akala. Dahil habang tumatagal ang workshop, ang dami kong nalaman na marami pala akong hindi alam. Akala ko gets na gets ko na, pero hindi ko pala talaga siya naiintindihan. Parang bumalik kami sa chemistry. Marami akong natutunan tungkol sa paggawa ng sabon. Unang-una, maling-mali ang akala ko ay ginagawa siya sa buong sabon at tinatabas ito. O, diba? Kailangan mo dito ng planning at tamang proseso at kailangan mong magtiis muna na walang aircon o walang electric pan dahil bawal siyang ma-force ang pagkabuo ng sabon. So, kailangan tiis-tiis ka muna na mainit ng kaunti, ganun. Kasi kailangan di siya natatamaan ng hangin mula sa aircon at saka mula sa electric pan, ganun. May mga pagkakataong nalirto rin ako pero buti na lang mabait yung facilitator at kayang pagtiyagaan ng aking paulit-ulit at kakulitang tanong. Kaya ang naging motto ko noon nung makita ko yung facilitator na approachable, ang motto ko is, libre ang magtanong. Ikaw ay magtanong kung ikaw ay nalilito, lalo na sa mga ML na sukatan. Ang isa rin pang nagustuhan ko dito ay yung mga activities. Mas madali ko siyang naintindihan nung ginawa ko ng actual versus nung inile-lecture nung facilitator. At may bonus pa doon. Siyempre, marami ako nakilala mga participant. At nag-share din kami ng mga iba't ibang ideas. Ganun. Isa sa unforgettable moment ko dito nung break time namin kasi yung facilitator nagbigay ng food, Icelander hotdog with iced tea. Ako naman nasyunga-syunga, hindi bawal kasi sa akin yung iced tea. So nalimutan ko siyang tanggalin sa table after nung break time. Meron doon isang participant ng akala yung iced tea kasama, kasi natanggal na yung ice akala niya kasama siya sa ilalagay na added flavor, ano bang tawag doon? Added na ilalagay mo dun sa sa sabon. Buti na lang hindi niya naibuhos kasi sabi ko iced tea yan. Tapos sabi nung isa, buti hindi mo na napagkamala na iced tea yung ginagawa nga daw na yung imo-mold na sabon kasi inilagay na yun sa sa cup na tinitimplahan ng mga essential oil. Nung inilagay kasi yun sa cup, mukha talaga siyang taho. Di sana kung wala palang nakapansin na doon sa participant na ilalagay niya yung sabon, magiging siya, iced tea, scented soap iced tea, limited edition. O, diba? Sana pala hindi namin sinabi, mabuo kaya siya. Di syempre nga, nung niluluto na tong oatmeal soup, nung maluto siya, sa sobrang kinis, mukha siyang yung taho. Tapos yung shea butter naman, nung maluto siya, mukha siyang galapong na gagawing puto. So, binilo ko yung facilitator. Sabi ko, wow, ang ganda ng combination. Taho at saka puto. Nung sinabi ko yun, lahat ng participant tumawa. Sabi niya, natawa naman ako sa'yo, Mars, kasi sa halip ng maisip mo ay puto, pagkain agad. Agad-agad. Kaya sabi ko sa kanila, oo nga ang theme ko kaya ako pumunta dito para matutong gumawa ng scented soap. Tapos, umuwi ako na puro pagkain ang nakita. Tawa na naman sila.
Siyempre, nung matapos ng picture, hindi nawawala ang group picture. At mas masaya yon kasi alam nyo ba, paano, imbis na sabihin, say cheese, pag, hindi ganon. Ang naging tema ay yung biruan namin. May sumigaw ng, say puto, dead smile. Ang sumunod ay, say taho. At syempre, hindi nagpahuli ang iced tea scented soap limited edition. Dahil sa simpleng biruan na yon sa maghapon namin sa workshop, na naging masaya at memorable ang experience namin na yon sa paggawa ng scented soap. Hindi lang kami umuwi ng may bagong kaalaman sa paggawa ng sabon, kundi may mga kwento kaming maaalala at pagtatawanan namin sa susunod na maalala yon. At pagkatapos ng workshop, syempre hindi pa doon natapos ang banding namin. Bumaba kami sa Goldilocks na malapit lang sa venue ng workshop namin. Para na rin mag-merienda at ipagpatuloy namin ang aming kwentuhang naudlot. Habang nandun kami na kumakain na pagtas na mag-order, tinanong ko yung guard kanina, yung guard doon na nakatayo. Sabi ko, uy kuya, bakit kanina nung nagtanong ako sa'yo kung saan ang Icelander hotdog, sabi mo, hindi mo alam. Andun lang pala sa second floor nyo. Di bigla na namang nagtawanan yung mga kasama ko. Tapos sabi nung isang participant doon, Hoy Mars, hindi yan guard dito. Guard dyan nung kabilang establishmento. Porke nasa tapat lang, inakala mo na agad na guard ng building. Sabay halakakan na naman kami. Kaya masasabi kong hindi lang puno ng learning ang workshop. Puno rin ito ng saya at saka tawanan. At saka mga kwentong hindi namin basta malilimutan. Ayun yun guys. Kaya mahilig akong mag-attend ng mga workshop para marami akong namimit, 'di ba? At saka dagdag kaalaman. So, bago ko i-end to, kakantahan ko muna kayo kasi naalala ko tong kantang to kasi nakita ko si Janice de Belen. Ang alam ko kasi si Janice ang nag-compose nito. Ito na guys. You turned and walked away. I don't know what to say. I close my eyes to hide the pain I felt inside. I could never understand how love went out of hand. And now it's nothing I can do. Though the feeling hasn't passed, sad to say our love didn't last. Please don't ask me to pretend, 'cause I know it's over. When I'm gone forgetting you, you can say what you wanna do. Please don't ask me to pretend, 'cause I know